Sige po, punta na tayo dito sa ating last session. Ano nga ba yung huling hakbang tungo sa tunay na kapanganakang muli? Tanggapin ang banal na espiritu. Tanggapin ang banal na espiritu. Muli nating balikan ang mga normal na hakbang tungo sa kapanganakang muli. Ano yung unang-unang hakbang? Sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pangalawa, magsisi. Pangatlo, magpabautismo. Pang-apat, tanggapin ang banal na espiritu. Ito na po ang ating ikalimang session pero hindi pa rin ito ang huli sapagkat nais ko kayong ihanda doon sa inyong patunguhan pagkatapos nito. Hindi maaring kayo ay natapos dito at pagkatapos ay wala na kayong gagawin. Hindi po, kailangan nyong malaman kung ano ang mga hakbang na gagawin ninyo nang sa gayon ay maganap sa inyo ang kalooban ng ating Diyos, yung kanyang plano, yung kanyang layunin sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Nais kong sabihin sa inyo na may isang talinghaga sa aklat ng Mateo na kung saan yung isang bahay na nalinis kapag ito ay hindi nalagyan ng laman, ay babalikan ito ng mga masasamang espiritu na lumayas dito at ang magiging kalalagayan ng taong yon ay masahol pa kaysa sa dati. Ang ibig sabihin ng talinghagang yan ay kapag nilinis tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, subalit hindi naman tayo tumanggap ng banal na espiritu, pero imposible po yun sapagkat ang Diyos din ang naglilinis sa atin, pero ipinapakita na kapag walang laman, ay babalikan ito ng mga masasamang espiritu at magiging masahol pa ang kanyang kalalagayan kaysa dati. So siguraduhin po natin na tama yung ating mga hakbang tungo sa ating normal na kapanganakang muli at pagkatapos ay tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos. Ang unang nais kong makita natin ay ang trabaho ng banal na Espiritu sa Biblia. Ito ay may kaugnayan tungo sa ating kapanganakang muli. Pero nais kong makita ninyo ang isa sa mga trabaho ng banal na Espiritu ay makikita sa pasimula pa lamang ng lalangin ng Diyos ang sanlibutan ito. Ganito ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Genesis chapter 1 verse 1 to 2. In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep and the Spirit of God was hovering over the waters. Ayoko munang laliman ng pag-aaral natin dito sapagkat may mga ilang teorya tungkol sa paglalang ng Diyos sa lupa. Pero ang nais kong makita natin dito ay ang ginagawa ng banal na espiritu pagkatapos lalangin ng Diyos ang mundong ito. Ang sabi ng verse 2, Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ang banal na espiritu ang pangatlong persona ng Diyos. At meron siyang ginagampanang mga gawain sa lahat ng bagay. Pero isang bagay na makikita natin ay ang pagiging aktibo ng banal na espiritu sa paglalang sa mundong ito. Ganito pa ang sabi ng awit 104 verse 30. Psalm 104 verse 30. When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. Diyan ay makikita natin na siya ay napaka-aktibo na persona ng Diyos sa paglalang sa lahat ng bagay. At alam natin na sa kasalukuyan, tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng banal na espiritu, yung tinatawag na dispensation. Sa Old Testament, tila ang Ama ang namamahala sa lahat ng bagay pero hindi po absent ang anak ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Kalaunan ay dumating ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at alam natin ang kanyang ginawa para tayo magkaroon ng kaligtasan. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay at umakyat sa langit at sa panahon na tinupad na ng Diyos ang pangako na ibibigay ang banal na espiritu sa mga mananampalataya ay sapagkat siya na ang tagapamahala at yan ay kabahagi sa ating kapanahunan. At ngayon naman ay titingnan natin ang gawain ng Diyos sa muling paglalang sa atin. The Holy Spirit
in our recreation. Yan ay isa sa mga salita na ginagamit sa salitang born again. Regenerated, recreated, recreation, at born again ay pare-pareho lang po yan. Alam natin na dahil sa kasalanan, tayo ay namatay. Ibig sabihin ng kamatayang yan ay nahiwalay tayo sa Diyos at kailangan nating ipanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu at sa kagagawa ng banal na Espiritu. At yan ang tinatawag na born again para maiugnay tayo muli sa Diyos. Balikan natin ang sinabi ng John chapter 3 verse 5 to 6. John chapter 3 verse 5 to 6. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and Spirit. Flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to Spirit." Sa talatang ito ay makikita natin yung ating pinag-usapan dito na tayo ay ipinanganak sa laman, subalit ang ating espiritu ay kailangang ipanganak naman ng Espiritu ng Diyos. Ano ang ibig sabihin yan? Sapagkat ang ating espiritu ay hindi umiiral, walang kapangyarihan, walang magagawa. Kailangan itong buhayin ng Espiritu ng Diyos para magkaroon ng buhay at kapangyarihan at tayo ay makapamuhay sa Espiritu. Ang lahat ng yan ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kaya tayo ay ipinapanganak ng Espiritu ng Diyos. Ganito ang sabi ng John 1:11 to 13. John 1:11 to 13. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children, born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Born of God. Yung God dyan ay ang banal na Espiritu na alam natin na siyang gumagawa sa ating kapanganakang muli. So dyan ay napagtitibay ang katotohanan na ang banal na Espiritu ang gumagawa sa ating muling kapanganakan para maging anak tayo ng Diyos, at yan yung sinabi ng John 3:5, "Unless a man is born of water and Spirit," ang Spirit doon, kung papansinin ninyo, ay capital letter S na nangangahulugan, diretsahan niyang sinasabi ang involvement ng Espiritu ng Diyos sa ating kapanganakang muli. Isang bagay na katotohanan na sa bagong tipan o New Covenant ay pinagkakaloob ng Diyos sa mga mananampalataya dahil nga nakita niya ang failure ng Israel na hindi na isakatuparan ang mga batas ni Moises sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan. Subalit sa New Covenant, bagamat ang mga batas ng ating Panginoon Kristo ay mas mataas ng malayo kaysa sa mga batas ni Moises, ay ibinibigay naman niya ang kanyang banal na Espiritu tulong para sa mga tunay na born again. Linawin ko yun kailangan ng mga mananampalataya ang Espiritu ng Diyos para maganap nila, magampanan nila, matupad nila, maisagawa nila ang mga batas ni Kristo na mas matataas kaysa sa mga batas ni Moises. Nakukuha po ba ninyo? Sa mga sinabi kong yan, kung pupuntahan ninyo ang Ezekiel chapter 36 verses 24 to 27, ay makikita nyo na ipinangako yan ng Diyos bilang tulong ng kanyang mga pinili sa New Covenant. Kaya naman makikita natin ang sinabi ng aklat ng Roma 8:9. Ganito ang sabi niya, "You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ." Napansin ba ninyo yon, mga kapatid? Huwag niyong kalimutan yan pag walang Espiritu ng Diyos ang isang tao, hindi siya kay Kristo.
Ang linaw-linaw ng sinabi niya. Kaya yan ay patuloy na mamumuhay sa mga gawa ng laman, realm of the flesh. At isa sa mga palatandaan niyan ay pagiging relihiyoso lamang. Nagpapanggap na relihiyoso, gumagawa ng mga ilang gawaing pang-relihiyon. Pero panlabas na anyo, pakitang tao, walang takot sa Diyos, na katotohanan sa kanyang loob at walang hangad na lumago, laging naghangad ng parangal mula sa tao. So malinaw mga kapatid, at yan ang number 3 natin. Without the Holy Spirit, one person is not of God. Without the Holy Spirit, one person or a person is not of God. Alam nyo, ang ginagawa ko lang sa inyo rito ay pinapakita ko lang sa inyo, inayos ko itong mga talatang ito para makita nyo yung mga sinasabi ko sa inyo. Dahil alam naman natin ang katotohanan, ang dyablo ay hindi uma-absent pagdating sa pamimilipit sa katotohanan. Binabago niya ang mga bagay na ito, inaayos niya sa kagustuhan ng mga tao na namumuhay sa laman para sa katuparan naman ang kanyang naisin. Mga pandaraya niya, lalo na sa mga Kristiyano. Ganito pa ang sinabi ng Gawa 15:8 hanggang 9. Gawa 15:8 hanggang 9. God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them just as He did to us. He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Ano po ang sinasabi rito? Ang sinasabi rito ay nung magkaroon ng usapin tungkol sa mga mananampalatayang hentil na medyo dumidistansya pa ang mga Hudyo na mga Kristiyano na. At noong si Pablo at Barnabas ay pumunta doon sa Jerusalem na kinaroroonan ng mga apostol upang ikonsulta ang nagaganap sa iglesia ng Antioquia sapagkat may mga nanggugulo na mga Hudyo na nais nilang ipatupad pa rin ang mga kautusan ni Moises sa mga Kristiyanong mananampalataya. Nag-usap-usap ang mga apostol na ito at nakita nila ang wala ng kaibahan ng mga Hudyo at mga Hentil na Kristiyano na tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Ulitin ko itong Acts 15:8-9. God who knows the heart showed that He accepted them, mga Hentil yan, by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us, mga Hudyo yan. He did not discriminate between us, mga Hudyo, and them, mga Hentil, for He purified their hearts by faith. So ano ang pinupunto natin? Ang pinupunto natin ay kapag walang Espiritu ng Diyos, hindi yan sa Diyos, hindi yan kay Kristo. Iyon ay napakahalagang bagay na maganap sa mga umaangkin na sila ay born again. Ang pang-apat nating pag-uusapan ay the Holy Spirit is seal of God's ownership. The Holy Spirit is seal of God's ownership. 2 Corinthians 1:21-22. 2 Corinthians 1:21-22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Ano ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ang Diyos ang magpapatatag sa atin, ang gagawa sa ating mga buhay sapagkat pinahiran niya tayo. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So kung maalala ninyo, na sa karanasan ng tunay na born again, yung proseso na pinagdadaanan natin, pag tayo ay nagpabautismo, parang pinipirmahan natin ang ating kontrata sa Diyos at pagkatapos ng ating pirma na bautismo ay ibinibigay naman ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, pero ito ay itinatatak niya sa atin. Sabi niya,
Ang mga salitang yan ay paglalarawan lamang, pero diyan natin makikita na diyan dumating ang banal na Espiritu bilang pinakapirma rin naman ng Diyos at doon ay nagkaroon na tayo ng tipan sa Diyos. Ang susunod na lang dyan ay makikita ang mga palatandaan, mga ebidensya, sapagkat sinisigurado ko na ang dami ay aangkinin na sila'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Napatunayan ko na sa tagal ko na ang daming mga mananampalataya daw ay hindi papayag na hindi sila nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Makikipag-away yan sa iyo, makikipagdebate yan, magagalit yan sa iyo pagka sinabi mong wala kang Espiritu ng Diyos. Kahit obvious naman na naglalaro siya ng relihiyon, pagiging religyoso, mapagkunwari, at walang mga palatandaan, ang mahirap pa ay mga makikita mo sa kanya ay mga counterfeit. Delikado po yan. Napaka-obvious ng ganyan sa maraming nagsasabing born again. Kaya kailangan na i-check mo rin ang iyong sarili. Ganito naman ang sabi ng Efeso 1:13 hanggang 14. Ephesians 1:13-14. And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal of the Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing of our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ang unang nais kong pansinin natin ay yung tungkol sa sinabi na when you believe. At kung maalala nyo doon sa Acts 15:8-9, ay sinabi rin doon, for He purified their hearts by faith. Ang mga talatang yan ay ginagamit na mga naninindigan sa sola fide, by faith alone, by faith only. Pero malinaw na sa atin ngayon mga kapatid, na laging magkakasama ang tatlong tugon na ito. Believe, repent, be baptized. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin, pagkukontrahin mo na naman ang mga talata ng Biblia kapag ka ito lang ang inaangkin mo. Nililinaw ko sa inyo na kapag ka yan ay itinugon ng mga baguhang mananampalataya, lalo na yung mga taga-Efeso na ito, na inayos ni Pablo ang kanilang kalalagayan dahil hindi sila tumanggap ng banal na Espiritu, na sumampalataya na at nagpabautismo sa bautismo ni Juan Bautista, kaya kinailangang puntahan sila ni Apostol Pablo para tumanggap sila ng banal na Espiritu. Kaya alam na alam ng mga taga-Efeso kung ano ang sumampalataya. Kasama niyan lagi ang pagsisisi at pagpapabautismo para tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Pag pinag-aralan natin ng maigi itong sinabi ni Pablo rito sa 13 at 14 ng Efeso 1, ay makikita nyo na una ay nakakapakinig ng Ebanghelyo, mahalaga yon. Faith comes by hearing, at pagkatapos pag sumampalataya, siyempre kasama ang pagsisisi at bautismo, ay ibibigay naman ang kanyang banal na Espiritu bilang garantiya ng ating mga mamanahin. Kaya nga kapag kaya ay nangyari sa atin, talagang gagawa na ang Espiritu ng Diyos sa atin kapag tayo ay tunay na born again. At alam natin na tayo ay inaprubahan, tinanggap ng Diyos kapag tayo ay tumanggap ng kanyang banal na Espiritu. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin kung paano tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Handa ka na ba sa pagtanggap sa Espiritu ng Diyos? Unang dapat nating maunawaan tungkol dito na ang banal na Espiritu ay pangako ng Diyos noon pa man sa lumang tipan. Ganito ang sabi ng Joel 2:28-29. Joel 2:28-29. And afterward I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days. So diyan ay makikita natin ang pangako ng Diyos. Katulad ng sinabi ko sa inyo, nakita ng Diyos ang kawalan ng kakayanan ng kanyang mga naunang pinili na isakatuparan ang mga batas ni Moises
Kaya ngayon ay ipinangako niya ito sa lahat ng mga tatawagin niyang mga anak. Kaya sinabi niya, your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see vision, even on my servants, both men and women, I will pour my spirit in those days. So kasama ang mga babae na pagkakalooban ng Espiritu ng Diyos. Dumating ang New Testament, dumating ang Panginoong Jesucristo. Sinabi ng John 14:15 to 17, you may ask me for anything in my name. I will do it. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Maraming katotohanan sa sinasabing ito ng Panginoon. Pero ang ipinapakita ko sa inyo na maging ang Panginoon nang siya'y dumating ay pinapangako niya na darating ang Espiritu ng Diyos sa kanyang mga alagad. Inulit ito sa chapter 16. Basahin nyo na lamang po yung mga sinasabi ng Panginoon doon tungkol sa banal na Espiritu. At kung papansinin nyo ito, mga kapatid, ay makikita nyo na ipinapangako ito ng Panginoon dahil para maisakatuparan nila ang mga utos ng Panginoon. If you love me, keep my commands. Lagi ko nga sinasabi na nagkakatinginan sa mata ang mga alagad dahil alam nila failure ang Israel. Na isakatuparan yung mababang batas ni Moises ngayon at nagbibigay ang Panginoon ng napakatataas na batas ay ipapatupad sa mga alagad niya. Pero sabi niya, and I will ask the Father and He will give you another helper, advocate, to help you and will be with you forever, the Spirit of truth. At kung pansinin niyo yung huling sinabi niya, but you know Him, for He lives with you. Ano ibig niya sabihin? Nandyan siya sa tabi niyo. But will be in you. He who is with you will be in you. Papasok siya sa inyo. Kaya nga, ang mga mananampalataya ngayon, ang templo ng Espiritu ng Diyos, hindi na ito mga gusali. Ito pa mga kapatid, sa aklat ng Gawa 1:4-5, Acts 1:4-5. On one occasion, while He was eating with them, He gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Ang kaganapan dito ay nung muling nabuhay na ang Panginoon. At siyempre, dahil ang mga alagad ay marami ng karanasan sa Panginoon, marami ng natutunan sa Kanya, may mga experiences na sila, eto pa, nakita na nila na buhay ang Panginoon galing sa kamatayan. At kung titingnan nyo pa yung verse 3, ay 40 days siyang nagturo sa kanila. Seminar ng 40 days about the kingdom of God. Sinong hindi excited yan? Kaya gusto nang lumabas ng mga yan. Pero sabi ng Panginoon, teka muna, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. Tingnan nyo mga kapatid, na ang mga tao ay hindi pwedeng maglingkod sa Diyos maliban na sila'y magtataglay ng Espiritu ng Diyos. Linawin ko, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na wala kang Espiritu ng Diyos. Kaya huwag kang magpapanggap para tumanggap ka ng Espiritu ng Diyos. Pag meron kang pagpapanggap, you will miss the Spirit of God and you will be doing things na naghahanap ka lagi ng komendasyon, ng papuri, ng para sa iyong sarili. Umaasa ka sa iyong sariling galing, magagawa, na kalaunan ay magiging failure o kaya ay magdadala ng pagmamataas sa iyo. Dagdagan ko pa, lahat ng tanggap ng Diyos na paglilingkod sa Kanya ay mga gift ng Holy Spirit. Pwede naman yung ating mga talento, kaya lang napakadelikado nun kasi maliban na lang kung ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos dahil hindi mo tatanggapin ang mga papuri para sa iyong sarili at hindi ka maghahanap ng karangalan.
So punta tayo dito sa pang-anim, preparation to receive the Holy Spirit for the new believer. Preparation to receive the Holy Spirit for the new believer. Number 1, believe the gospel. Number 2, repent from your sins and turn to God. Number 3, be baptized with water. Iyan ay paulit-ulit na nating napapakinggan. Iyan ang mga hakbang ng bagong mananampalataya para siya ay pagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Wala nang iba. Iba na kalaunan ang usapin kapag ka nais mo ang patuloy na kapuspusan. Ibang bagay na yon. Pero sa mga hindi pa nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, kailangan nyo na hakbangan ang mga katotohanan ito. At alam niyo ba bakit ko ito nililinaw? Ay sapagkat nadaya tayo ng ating kinamulatan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Nasa iyo na si Jesus, nasa iyo pa ang Espiritu ng Diyos. Ang isang bagay diyan ay hindi tumutugma yung ebanghelyo na napakinggan natin. Nagdisenyo ang marami ng easy gospel, accommodating gospel, at yun yung tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Kaya yung elemento ng pagsisisi at paglilinis ng Diyos sa ating buhay ay hindi nangyari para sana ay panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung how can I know that I have the Holy Spirit of God. Mga initial lang ito mga kapatid. How can I know that I have the Holy Spirit of God? Number 1, sa John 14:26, sabi ng Panginoon, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Una ay sinasabi niya ito sa mga alagad. O baka sabihin nyo hindi naman yan atin. Sinasabi niya sa mga alagad, tama naman po. Ang tanong ko ay, gusto mo ba ng banal na Espiritu? Pinangako ba sa iyo? Ngayon, kung hindi, hindi mo rin kailangan ito. Pero kung kailangan mo ng Espiritu ng Diyos, kailangan mo rin unawain ito. Sabi niya, "The Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Ay biluin nyo naman ito, mga alagad na ito. Ilang taon na tinuruan ng Panginoon? More than 3.5 years. At kanina ay nabanggit ko nga na after His resurrection, ay nag-seminar siya ng 40 days sa mga alagad. O nakukuha niya yan? Kaya isa sa mga palatandaan na ang tao ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay magkakaroon siya ng kauhawan at pag-ibig sa katotohanan. Katotohanan sa salita ng Diyos. Kasi galing tayo sa sanlibutan. Ginulo tayo ng dyablo. Ang daming mga katuruan sa mundong ito na talagang pinaghalo-halo o kaya ay ginulo-gulo ng dyablo para tayo ay mailigaw niya hanggat maaari. Kaya kung wala ka talagang Espiritu ng Diyos at pag-ibig sa salita ng Diyos, nanganganib ka pa rin. Kaya tandaan mo ito Pagkatapos mo rito, sa seminar na ito, pag wala kang appetite sa salita ng Diyos, umiyak ka sa Panginoon. Hindi mo pa rin maipaprioridad ang Diyos sa ganyan. Lagi mong rarasunan ang kawalan mo ng panahon para matutunan ang mga katotohanan at maghanap ka sa Diyos ng totoo. At yan ay delikado. Ganito pa ang sabi ng Gawa 2:42. Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ang tinutukoy niya rito ay yung mga baguhang Kristiyano. Mga na-born again talaga ito. Ano ang ginawa nila? Sabi rito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Yan ang unang-una. Hindi ko nababanggitin yung mga susunod na sinabi niya. Pero tingnan niyo ito mga kapatid, they devoted themselves to the apostles' teaching. Sino ba itong mga ito? Unang-una sa lahat, kailangan maunawaan natin na ito ay mga Hudyo pa. Alam na alam nila ang Old Testament. Pero sabi ng Panginoon, "Go and make disciples, teaching them to obey all that I have commanded you." Kaya itong mga mananampalatayang Hudyo na ito, ay kailangan nilang matutunan yung mga aral ni Kristo. "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me." Sabi ni Christ sa mga Hudyo.
Mga Hudyo na marami ng alam ay pinag-aaral pa rin at tinuruan sila sa mga aral at mga batas ni Kristo. Tayo pa kaya? Kaya tingnan ninyo kung gaano kahalaga na kailangan natin ang Espiritu ng Diyos para magkaroon tayo ng kauhawan sa salita ng Diyos. Sabi ko nga alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng devoted? Deboto yan. Yan yung mga katulad ng mga tao kapag mahal na araw ay naglalakad na walang tsinelas, nagpapasan ng krus, mga deboto yan. Mabaliw-baliw sa kanilang mga pinaggagawa. Ibig sabihin, itong mga naunang Kristiyano ay mabaliw-baliw sa aral ng Panginoong Jesucristo. Kaya maganda sabihin ko sa inyo ito, umalis muna tayo sa natural na kaisipan ng tao. Yung ating talino ay lalabanan nito ang pagiging baliw kay Kristo. At maalala ko sabi ni Paul, we are fools for Christ. Mga hibang kami, mga baliw kami kay Kristo. Ngayon, kung ikaw ay nasa normal na kaisipan ng Kristiyano, mag-a-attend ka lang kung gusto mo, magbabasa ka lang kung gusto mo, makikinig ka lang kung gusto mo, mag-aaral ka lang kung gusto mo, kasi normal ka. Maging abnormal ka muna. Kung paano natin ginagawang normal na kapanganakang muli, ay kailangan mo maging abnormal para sa Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid? So ang pinag-uusapan natin dito ay how can I know that I have the Holy Spirit of God? You will love the Word of God. You will love the Word of God. Second thing is that you will love the Lord. You will love the Lord. Sabi ng Panginoon sa John 14:15, if you love me, keep my commands. At alam na natin na dito ipinangako ng Panginoon ang banal na Espiritu sa mga alagad para sila ay magkaroon ng kapangyarihan na tuparin ang mga batas niya. Pero makikita niyo ito, na kung tayo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, mamahalin natin ang Panginoon. At ano ang palatandaan na mahal natin ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Obedience. At yan ay napakalawak na bahagi ng pagiging Kristiyano natin dahil nandiyan ang mga batas ni Kristo. Pero bago mo may sakatuparan yan, balik ka muna doon sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Kailangan mo pag-aralan ang mga batas ni Kristo. Basahin ko pa itong sinabi ng John 15:9-10. John 15:9-10. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Ayan pareho lang ang sinasabi niyan doon sa una. Ito pa sa 1 John 2:3-5. 1 John 2:3-5. Sinabi, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Tuloy ko pa sa verse 6. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Alam niyo, pag sinunod mo ang mga batas ni Kristo, doon ka lamang makakapamuhay ng katulad ng Panginoong Jesucristo. At yan ang goal ng discipleship. Yan ang goal, kaya dapat tayong lumago sa kaalaman, sa pag-ibig, sa mga salita ng Diyos. Ito pa ang isa, Hebrews 1:9. Hebrews 1:9. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Ulitin ko lang, ang pinag-uusapan natin, how can I know that I have the Holy Spirit of God? You will love righteousness. Mamahalin mo ang katwiran at kamumuhian mo ang hindi tama, masama. Kung wala kang appetite sa pag-unawa sa katotohanan at sa matuwid na pamumuhay, wala na, hindi mo na mamamahal na totoo yan. Ampaw na kaagad yan. Kaya yan ay mahalagang palatandaan. Ito pa ang pang-lima. Balikan ko yung Acts 2:42. Sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Mga kapatid, isa sa mga bagay din na ginagawa ng Diyos sapagkat tayo na ang naging body of Christ.
tandaan niyo ito, hindi mo sarili ang body of Christ, hindi mo sarili ang katawan mo. We are the body of Christ. Genuine born again experience, isinama tayo doon sa katawan ni Kristo. Kaya sinabi rito, they devoted themselves to the apostles' teaching, mga pag-aaral, to fellowship, to breaking of bread and to prayer. Alam nyo, may mga narinig akong mga Kristiyano ngayon na doon na lang daw sila sa predadong buhay nila. Mga kapatid, you are not the body of Christ. The body of Christ comprises of many Christians. Self-righteousness na doon ka lang sa bahay mo, doon ka lang sa lugar mo at hindi ka na mag-a-attend. Alam nyo, mali po yan. You will also love the brethren if you love Jesus. Huwag kayong magpakahibang na iisipin na kayo lang ang tama, kayo lang ang totoo. That is already falling into pride. Pride yan na iisipin mo ikaw lang ang Kristiyanong totoo. Dahil ang katawan ni Kristo ay may kanya-kanyang bahagi sa mga gawain. Sa Acts 1:8, sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth." Ano ang palatandaan na sinasabi rito? Boldness and power to witness. Boldness and power to witness. Sabihin nga po natin, boldness and power to witness. Alam niyo ba na doon sa Acts chapter 8, nung nangalat na ito, mga Kristiyanong ito, lahat sila ay nangangaral. Bakit? Kasi doon muna sila sa discipleship. At dahil sila ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, sila ay nagsipangaral. Kahit saan sila pupunta. Sana ganyan tayong mga Kristiyano. Ang dami kong nakikitang Kristiyano, hindi makapangaral sa public, yung public preaching. Isa pa na palatandaan, sabi ng Gawa 2:28, "You have made known to me the path of life, you will fill me with joy in your presence." Ano ang binibigay ng Banal na Espiritu? Joy. Bago ko ipaliwanag, ganito pa ang sabi ng Acts 13:52. Acts 13:52. "And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit." Ang daming talata sa Biblia, mga kapatid, na nagpapakita na ang isang taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, he is filled with joy and peace. Dahil hindi ka makapagsaya kapag wala kang kapayapaan. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Ganon pa man ay hindi yan nangangahulugan na walang problema o mga pinagdadaanan. Pero iba yung kagalakang ibinibigay ng Espiritu ng Diyos kung ikaw ay may pananampalataya. Knowing that your life is secured and your inheritance is secured. So the joy of the Holy Spirit is deep inside us. Na minsan ay nasasabi lang natin sa Panginoon, "Thank you, Lord. Thank you, Lord." That is the joy and peace of the Holy Spirit. Ang mga bagay na yan ay palatandaan lamang na ang isang tao ay nagtataglay ng banal na Espiritu. Sinabi nitong A.W. Tozer, "You can be sure the Holy Spirit never enters a man who lets him live like the world." Gusto ko siyang sinabi niya na kung ikaw ay magtataglay ng Espiritu ng Diyos pagkatapos mabubuhay ka katulad ng mga tao sa mundong ito, peke ang Espiritu na pumasok sa iyo. That is not the Spirit of God. Aware kayo dyan, kung ikaw ay magiging worldly o kaya ay nagugumon sa worldliness, hindi yan Espiritu ng Diyos ang pumasok sa iyo. Malamang may problema sa iyong puso. Sa ating panghuli, meron kong paalala sa mga church people. Kung kayo ay nagtaglay ng Espiritu ng Diyos, ano na ang nangyari? Alam nyo, sabi ko nga kanina, na maraming tao hindi nila kayang tanggapin at aminin na hindi sila tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Ipaglalaban nila yan, ipipilit nila yan kahit mali-mali ang Ebanghelyo, mali ang paraan ng proseso ng born again. Talagang aangkinin na nila yan. Magmatigas ka ba sa ganyan? Mamamatay ka dyan. Ngayon, wala naman ako sa posisyon na sabihin ang ganon. Titignan ko lang yung mga palatandaan. Pero kapag hindi siya nagpapatuwid, wala rin akong magagawa. Ito yung mga ilang bagay na magagawa natin laban sa Espiritu ng Diyos. At ito nga po ay paalala sa mga church people. Number 1,
The Holy Spirit can be quenched. Pwede yan manlamig. Pwede yan manlamig. Kaya yung anointing mo nung taon na o buwan na nakararaan, linggo na nakararaan, pwede yang maging lapida. Ano yung lapida? Palatandaan na may namatay dyan, nakalibing na. So, the Holy Spirit can be quenched. Ang Espiritu ay binibigay sa mga willing believers. Maging active sila. Pag hindi ka naging aktibo, tatama rin din sa iyo ang banal na Espiritu. Pag lagi mo yang pinipigilan, pag lagi mo yan tinatanggihan sa mga nais niyang gawin mo na pagsunod sa mga batas ni Kristo, manlalamig ang banal na Espiritu. Another thing that we can do against the Holy Spirit is that we can grieve Him. And do not grieve the Spirit of God to which you have been sealed for the day of redemption. Ephesians 4:31. Do not grieve the Holy Spirit of God. Sinabi ng Isaiah 63:10-11. Yet they have rebelled and grieved the Holy Spirit. So He turned and became the enemy, and He Himself fought against them. Then His people called the days of old, the days of Moses and His people. Where is He who brought them through the sea with the shepherd of His flock? Where is He who set His Spirit among them? Ano sinasabi ni Isaiah? They rebelled, they grieved His Holy Spirit. At ngayon, hinahanap nila, wala na. Hindi na gumagawa ang Espiritu ng Diyos sa kanilang mga buhay. Baka tanungin niyo po ako, Pastor, umaalis ba ang banal na Espiritu sa isang tao o na born again na tao? Ganito mga kapatid. Unang-una sa Old Testament, malinaw na may mga iniiwanan ng banal na Espiritu dahil sa kanilang mga hindi pagsunod sa Diyos. Halimbawa, si Saul. Iniwan niya ng Espiritu ng Diyos. Pero normal kasi sa Old Testament na pagkatapos ng kanilang assignment ay umaalis ang Espiritu ng Diyos kahit sila'y mga propeta. Pero sa New Testament, ang hangarin ng Diyos ay manatili sa atin ang Espiritu ng Diyos. Pero kung hindi naman natin siya sinusunod at hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, pinipigati natin siya, iniinsulto natin siya, nagsisinungaling tayo, naniniwala ako na iiwanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung iglesia ng Laodicea na sinasabi ng Panginoon sa kanila, "Here I knock at the door." Ano ang umalis sa kanila? Si Kristo ba doon sa gate ng kanilang simbahan? Hindi. Ang ibig sabihin nun ay umalis na ang Panginoon sa iglesyang ito. Ang kanyang Espiritu ay pinipigati nila dahil sila ay maligamgam at yan ay nagpapakita ng paglisan ng banal na Espiritu. Dito po tayo magtatapos. Meron pa tayong isang mahalagang lesson. Bagamat hindi ka bahagi rito sa 4 na hakbang tungo sa normal na kapanganakang muli, ay napakahalaga sa paghahanda para sa iyong mga gagawin bilang isang totoong na born again. Sumagana nawa sa atin ang pag-ibig at biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Muli, magandang oras sa bawat isa. God bless.